Nagdugangan ako mga igsoon na papasabot about sa Valentine's Day. Kay kaghatong adlaw ang uban nagmalipayon tungod kay nakauban nila ilang mga mahal sa kinabuhi, particularly sa uyab. Pero ang question, ngano na may Valentine's Day? Ang panguna-una sa uban, when we celebrate Valentine's Day, uyab na yun. Happenings, uban sa ilang mahinigog na. Pero ang question, kung sa bagyo na celebration ang Valentine's Day. May soon for your information, alang sa wala masayod, ang Valentine's Day. Pag-andom na sa Santos na si San Valentin. Nagipatay o namartir tungod kay gididan siya nga mukasal, labi na Christian. Apan, wala siya muto o pinungdan na gipatay siya. Kung alam sa inyo kasayunan mga igsoon, according sa martyrology, tulo katao ang parihag ngalan nga Valentino na parihas pod ang pitsa nga gikamatyan February 14. Pero ang ipinungdan mao ang pare nga si Saint Valentin nga gipatay tungod kay wa mo patuo sa emperador nga dili ka mo kasal. So gipreso siya pero musikreto gihapon siya kasal bisan sa prisuhan. Mo na nga gihandom ang iyahang kamatayon agi sa pag sa ulog sa Valentine's Day. Pero ang mentality sa uban lagi pag Valentine's Day, uyab dayon, partner dayon. Pero ang katawanan o di na to masabtan. Kaya mga Sabadista, Foursquare Baptist Methodist, born again, muglit, happy Valentine's Day. Pero dili mo to og Santos. Ang mga dili Katoliko, dili mo to og Santos. Pero muglit, happy Valentine's Day. Na Valentine's Day, in-honor mo na sa Santos na si San Valentino. Pero bitahan na lang muglit kay nalipat. Dili mo to pero nalipat. Celebrate of Valentine's Day. Mo na mga igsoon, kano sana gideclare ni Pope Ignatius I, 28496. Pila edad sa kalibutan? 2026. So dugay na kayo. So ako malikon ang Valentine's Day, painungo na sa Santos na si San Valentino. Na tungod sa iyang pagkasal, gipatay siya sa emperor sa Roma before the Christianize ang Rome. Mga mga igsoon ang history behind the Valentine's Day. So, nindot na kay paghandom na sa mga Santos unta, mao na natong una-una, dili kay dit dayon sa uyab. Wrong, dili na mao. Now, since kadaghan naman nato gihag din ni what is Catholic faith, kano sa natukod ang simbang Katoliko, so nato na sang batbaton din palahi ka ang about sa Protestantism, particularly sa Seventh-day Adventist na grabing miatak sa simbang Katoliko karon. Na tungod sa ilang pagdipinsa, pag-atake sa simbang Katoliko, moingon na sila nga ang bata dili tao. Apan ang bago na sa nilang ipalusot karon, ang babae dili tao. Bukod kinsay sa balista diya, doon lang dire o reklamo ka. Ang gingon sa Sabadista mga igsoon, ang babae dili tao. Unya, sao naman ang anak niya, anak na sa dili tao. Gikatubang na ko ang pastor, balay, debate be, pero dili formal, dialogue lang, pero debate na magyapon na. Ni-accuse siya nga sa Papa 666, ako sa computan, nga ang ngalan ni Ellen G. White, according sa 13-18 sa Revelation, musibo o tulo ka 6, but masabot, ang founder sa Seventh-day Adventist, according sa ilang tikas, kay gitikas Manila ang pagpagawas nga sa Papa 666. Ilang gigamit ang titulo nga dili usa sa mga title sa Santo Papa nga iba Vicarious Filii. Kay ang title sa Santo Papa siyang kamo usa niya na ang Vicarious Christi. Pero ilang gibutang-butangan nga ang titulo sa Santo usa sa mga titulo sa Santo Papa Vicarious Filii. Unya gitubangan nila og ni Roman numerals
aron unya gidaya nila ang iyong himong fee aron mapagawas nila ang 666 pero gamit ang ilang tikas ang ngalan sa founder sa solista nga gila nila propita nga si Ellen G. White musimo hinoon o 666 pag-compute ako unsay alibay sa pastor Brother Rosol ang giingon sa Revelation 13:18 ngalan sa tao dili ngalan sa babae so ako siya gipungutan na buot pa nimo ipasamot lang babae dili tao nakabuang mong tubag muingon yun kung makakita ka babae na maglakaw muingon madekad na ikaw ang naglakaw so ang imong isulti na babae na naglakaw so balik ang palutan na buti mo ipasabot lang babae din ikaw bilong na nakakalibay pero di na target sa tubag sa pangutana ang tubag so mugawas lang 7 Adventist Malaysia ng tudlo na ang babae dili tao magkaway klaro din si Adventist ang question unsang tuiga manday na tukod ng pondok si Adventist na mao'y grabe karon na miatak sa simbahang katoliko according sa history even Protestant encyclopedia like for example Wikipedia and also Encyclopedia Britannica ang Seventh-day Adventist nag-exist lang niadtong 1863 officially but namugna sila o natukod sila 1844 asa man gikan dai kini maupudo ka na 1844 naa naman sila naghinay naman sila ka porma mga iso ng Seventh-day Adventist gikan sa pondok nga gitawag og Adventist kinsa may founder sa pundok na Adventist ang founder sa pundok na Adventist mao si William Miller kinsa man si William Miller usa ka inilang pastor sa pundok Baptist mihawa siya sa simba sa Baptist kay nagtukod siya giyang grupo o ang iyang grupo gihinganlan niya Adventist siya mo yung unang nag-claim na Christian pero ang adlaw na igsisimba adlaw Sabado o membro niya si Ellen G. White si James White si Joseph Bates o na isa na co-founder sa Seventh-day Adventist mihawa sila sa pundok Adventist kay nag-predict si William Miller na mubalik si Lord Jesus Christ ni adtong October 22, 1844 pero wala mubalik si Lord Jesus nabunggag ang ilang grupo o gi-revive ni Ellen G. White o iyang ginganlan og Sabatist din sa Sabadista niya i-shares niya kung gisulti ano makita ninyo nga muna yung history sa inyong pundo so 1844 gihinganlan ni Ellen G. White ang nabungkag nilang grupo gi-revive niya tungkol kay wala gimaabot ang Ginoo nitong October 22, 1844 according sa prediction sa founder sa pundok Adventist na si William Miller so gi-revive ni Ellen G. White gihinganlan niya og Sabatist di man sila ganahan tawgon og Sabatist o Sabadista hinungdan na nitong 1863 giinisa nila og ngalan ng ilang pundok instead Sabatist giinisa nila og Seventh-day Adventist o giparehistro sa gobyerno sa Amerika hinungdan nga ang tawag sa ilang grupo Seventh-day Adventist mga ison, doon na sila 28 fundamental beliefs. Ako ng research, gitunan ko na, gibuhatan ko na kanay nga katinawan. O sa akong pagtuon sa ilang mapagtulunan, mas katawanan o di mao. May lang na sila kunuhay muatak sa simbang Katoliko. Pero ang ilang mapagtulunan, gawas sa kapipis. Sa kapipis, kinopya sa Katoliko. Gawas sa ilang kinopya. Kung inyong basahon ang ilang pagtulunan, makaingon mo nga katawanan. Imagine, ilang i-claim nga sila remnant sa Catholic Church. Ilang gining libro ha, ilang basahon, ilang fundamental beliefs. Nga ang Catholic Church or Universal Church na apostasya o nawala. O ang nabiling mao silang Ellen G. White.
mo nang i-claim nila na they are the remnant of the Universal Church or Catholic Church founded by Lord Jesus. Remnant daw sila. Now, anong katawanan man? Ano? Dili man maapostasi ang gitukod ni Lord Jesus. May sohon, never may tabo nga gitukod ni Lord Jesus maapostasi. Even ma-wipe out sa kalimutan, ano man, giubanan na sila sa Ginoo. Ato masahon ang San Mateo 28, 19-20. Gingo din eh. Mingon ang Ginoo, busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. O gimuha silang ako mga tinunan. O bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. O tuloy sila sa pagtuman sa tanan na akong gisugo kaninyo. O ginumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So si Lord Jesus kanunay nag-uban sa iyang simbahan until the end of the world. Unya, maapostasi di ay mo ng katawanan ng teaching sa mga Sabalista. May ng mga Sabalista kuno ay mukulit sa pagtuong Katoliko, pero kung ilang pagtulunan na tungtunan katawanan. Imagine mo ingon sila nga ang simbal nga gitukod ni Lord Jesus na apostasi. Hindi ba na may tabo si Lord Jesus may founder? So katawanan. Huyo, kung nanao na ito magkasunti, huyo, dilinjiway. Muingon magkag-apostasi ang gitukod ni Lord Jesus. Unya kamoy nabilin. May sohon for your information. Wala pa matao si Lindsay White. It was 17th century. Ang mga Katoliko biabot na sa Amerika. Kinsa mo na nag-discovery sa Amerika? Kini. Kinsa nag-discover sa Amerika? Ang nailhan kayo niya si Christopher Columbus. Mayong pagbiyahe sis. Kinsa man si Christopher Columbus? Si Christopher Columbus o sa ka-Italian person. Membro sa Catholic Church. Explorer siya, sama ni Ferdinand Magellan. Who discovered the Philippines? The explorer named Ferdinand Magellan. Who discovered America? The explorer named Christopher Columbus. They are all Catholics. Buot pasabot, wala pa matao si Lindsay White na gidiscover na sa mga Katoliko ang Amerika. Unya, muingon lang siya nga na-apostasi. Uyo. Nung katawa tayo ng mga Seventh-day Adventist, noy kayo, kaya nagpadala silang prophet na si Lindsay White. Usapon na sa katawanan nila pagtulunan na si Lindsay White, propeta. So kung ngayon sa Malaysia, doon, ano mga utana? Ay, mahusay uta. Masakitan, magyun mo, kay moingon, magyun may ako mismo karoon na nagsulti. Moingon, magyun ko nga mini ng inyong pundok. You are not a religion. You are just an organization founded by a woman, babae. Using the word of God to gather people. Mga mga igsoon, ang Seventh-day Adventist, so sila ang remnant. Nanong remnant man, nawaman mawala ang simbahan. Never man lang bisag pamatyon, magpabiling man ang Christian religion o simbang Katoliko. Ato masaw ng San Mateo 16-18 mga igsoon. Mabisag patyon sila, magpabiling sila nga magsangyaw. Di sila ma-wipe out sa kalibutan. Naban sa mga kasulatan, basaw na ito mga igsoon ng San Mateo 16-18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw niling bato, tukuron ko ang akong iglesia. O bisan gali ang kamatayon, dili kayo makabuntog nini. Imagine! Ang Universal Church na nagingon sa mga Seventh-day Adventist founded by Lord Jesus Christ, so booking po sila. Kaya ilang mag-i-claim, the church founded by Lord Jesus Christ is Universal Church. Therefore, in other words, Catholic Church. Unya, muingon sila nga ang Universal Church or Catholic Church na apostasiya. So katawanan, kabisa ng kamatayon, dili makamuntog. Munang mga igsoon, kana mga pastor, I'm sorry to tell you, kung na may pastor din mini na magtutudlo.
Basta pastor sa mga sikta, mini na nga magtutudlo. Pero pastor sa gitoko ni Lord Jesus, nga mao ang mga kapalian, sila ang tinuod nga magtutudlo. Doon lang yun. Doon lang yun. Kami mga Catholic defender, gihurot na magbasa ng Bible. Basa big history. Basa big sa mga libro sa simbahan. Just to know what is the Catholic faith. Aron may makatudlo sa gusto. Mao na. So, katawan na ang gingon sa mga Samadista nga na-apostasi ang gitoko ni Lord Jesus. Grabe, no? Huwag yun sila ikadlo po solte, no? Klaro magkikayo sa ilang fundamental beliefs. Kung ako kalimot, number 13. Kung ako kalimot, number 13. Nga ang Universal Church, which is the church founded by Lord Jesus Christ, na apostasi, di pasipala o katawanan. Kaya gitoko ni Lord Jesus, bisan pagpatyon dili na mawa sa kalimutan. Noon sa gingon sa Marisa, na apostasi. Diya sila daw nabilin. So, makabili nila. Tawanan nila sa Marisa. So, kung nais sa Marisa din doon, no? Friendly man ni manumat, sakit lang. Kaya mo ingon dyan nga basta pastor sa mga sikta, mini na nga magtutudlo. Sakit mo na. Luha mo lang pribahan gamit ang kasulatan. So, ang Universal Church or Catholic Church, never na nga maapostasiya. Ano man, body of Christ na. No, ito ba sa organisasyon na ang Universal Church, body of Christ, Colossus 1:18. So, saan magpagtulog sa iyo pa na? Kung saan man na pagkahimulang sa kabaturan, na body of Christ man na. Colossus 1:18. Kung sa'yo kayo mo din Muna ayaw yung mo patuoan ng mga pastor sa mga Samadista ay minigi na sila niya. Kasi, tungod kay mini, sa Katoliko na po sila manggani. Tanawan ninyo mga pastor sa mga lain sikta, labi ng Samadista. Tungod kay mini, sila nga pondo, sa Katoliko na sila manguhag membro. Anong Katoliko may ilang bahin-bahinon? Before that, ako sa libasahon. Colossus 1:18. Siya ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Si Jesus Christ mao ang head sa church nga mao ang iyang lawas. Iya kining church nga mao ang lawas ni Lord Jesus, mao ni ang Universal Church. In other words, sa English, Catholic Church. So, saan man pagka-apostasi niya nga? So dili, nawalo sa Katoliko naman sila mga manguha o membro. Kay gipayag na sa Ginoo nga ang simbahan nga gitoko ni Lord Jesus, bahin-bahinon din sa kalibutan. Atong saon ang Roma 16:17. Nakabantay ba mo mga ison? Nga ang dani karon sa tibuok kalibutan, bisan na sang sikta Katoliko ra. Kinsay gidani sa Saksi ni Juba, Katoliko. Kinsay gidani sa Baptist, Katoliko. Kinsay gidani sa Samadista, Katoliko. Kinsay gidani sa Iglesia ni Cristo Manalo, Katoliko. Kinsay gidani sa Burnagin, Katoliko. Kinsay gidani sa Christian Alliance, Katoliko. Kinsay gidani sa Foursquare, Katoliko. Ano Katoliko naman sila mga membro? Ngano? Kay mauna ang simbahan na sa Diyos nga buot pulpugon sa dautan, pinaagi sa pagbahin-bahin ni ining maong katauhan. Naba sa balang kasulatan, Roma 16:17. Mo ni gipaymangno sa usa sa mga haligi sa Catholic Church nga mao si San Pablo. Hangyoon ko kamo mga igsoon nga magbantay ug maglikay kamo ni atong mga tao nga mubahin-bahin kaninyo. Grabe, no? Gipaymangnuan ni San Pablo ang iyang makaigsunan, pinagi siyang pagingon at balikon. Ang yoon ko kamo mga igsoon nga magbantay ug maglikay kamo ni atong mga tao nga mubahin-bahin kaninyo. O musamok sa inyong pagtuo o musupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Akong balikon. Unsa man ang punduka karon sa reliyon nga gibahin-bahin? Unsa man ang punduka sa reliyon karon nga gisamok ang iyang pagtuo? Unsa man ang punduka sa reliyon karon sa tibuok kalibutan nga gisupak ang iyang mga pagtulunan? Katoliko ra gyud, wa ginain. Ngano man kay mao man ang katawan sa Dios. Ang mga lain sekta sa Katoliko nanguha og membro. Anong dili ba sila musangyaw sa mga bukid? Kay sila dawat limpyo.
Ang mga pari nga nagsangyaw dito sa bisan-asang lugar, gipamatay sa mga pagano. Hadlok ang mga pastor wa dito, wato dito kay mahadlok man mamatay. Munang dili sila sa Katoliko kay sure ang pagpangkabig na binakatoliko may simba-simba kay musimba lang og maglinog og magbagyo. So makabig na nila, kuha na ang 10%. Nga naman, ang relihiyon gigamit as negosyo. Biblikal ba na? Munang tuon yun. Sahay pa nito makaigsoon ng mga Katoliko, mayroon kayong mubasa ng tip sa lasto. Oy, murag 5. Nakilig gamay, murag 8. Sa inyo sa adlaw, uy, 2. 5-8. Patadong sortres. Ang pangpalit og bugas na pusoy man, impas. Pero sa belang kasulatan, di yun mubasa. Pagtanaw gamay, katulog na yun. Moto ka kumuyuan sa una bugoy bingon. Kung gusto ka makatulog, basa Bible. Kaya tintalon magkasiyawa na yun nga patulogon ka. Oo na. So, gigamit mga negosyo ang reliyon. 1 Timoteo 6:5 nira. O walay hunong nga panaglali sa mga tao nga dili makasabot o wala na magbaton sa kamaturan. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpanhato. Paano nang na sila sa Katoliko nang dali o membro? Kay kung ato sila musangyaw sa tumakaiso ng mga ta, sila may pamayo at kwarta. Purali sila sa Katoliko. Kay walihan naglibaw na pinagpalahobo, to ginagitso. Kobrahan na yung 10%, bubha ang kwartas bangko. Wali-wali handang pastor, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, tayo ligtas na, mga Katoliko, hindi pa, kaya magbigayan kayo sa Panginoon. Ha, bunot tayo, habwa din kwartas, pitaka. Muna may soon, nga Katoliko na yun ang ilang bahin-bahin. So, ang Seventh Day Adventist mga isoon, mini na nga pondo kung maghisgot ang reliyon. Kay dili na mao ang gitoko ni Lord Jesus. Mitungha lang ang Seventh Day Adventist official niatong 1863. So, napa sila gitudlo lain nga si Ellen G. White, propita. Saan na pagka-propita ni Ellen G. White nga kutob raman ang propita ni San Juan magbubunyag napala sa Bible at sa mga isuon ng San Lucas 16:16 nga ang sinulat sa mga propita hangtod lang ni San Juan magbubunyag mo pasabot after St. John the Baptist wala na propita o sinulat sa propita nga atong tuuhan nga propita ang nagsulat nara. Ang balaw ni Moses ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan magbubunyag. So kad niadto gisangyaw ang may balita may tungod sa gingharian sa Dios o makiglisog ang tagsa-tagsas katao sa pagsulod niini. So up to St. John the Baptist lang ang mga writings through prophet. So wala na propeta. Pero sa giklaim nila, since Ellen G. White sa balista, so katawanan. Paano kayo sumasabalang kasulatan? So katawanan. Kung saan pagka-propita na, na dili mga membro sa Judaism religion, dili po siya sakop sa gitoko ni Lord Jesus. Lahi man na siyang grupo, organisasyon naman na. So saan man niya pagka-propita? Huwag magaling propita sa tinod ng simbahan, sabot na sa piki. So kung nais sa Seventh Day Adventist na noon kay mag-usay ka gamit ang Biblia, gamit ang history. Kaya amo yun ang iklaro nga mini mo aron nang amo makaigsunan Katoliko nga inyong walihan di na mo tuo ninyo. Mo na makaigsunan kung Katoliko ha. Ang Seventh Day Adventist mini na nga pundok kung maghisgot ang reliyon. Ang saksi ni Jehovah mini na nga pundok kung maghisgot ang reliyon. Ang Iglesia ni Cristo Manalo mini na nga pundok kung maghisgot ang reliyon. Ang Foursquare mini na nga pundok kung maghisgot ang reliyon. Ang Baptist mini na nga pundok kung maghisgot ang reliyon. Pentecostal mini na nga pundok kung maghisgot ang religion. Why? Because only Jesus Christ can establish a religion. Nganuman, kaya ang relihiyon kay si Lord Jesus lang ang makahimo paghiusa sa tao ngadto sa Dios. Only God kay unsa man ay meaning sa relihiyon kung nagtuon yun mga igsoon.
The word religion derived from the Greek word religare. Religare meaning to bind oneself to God. Buat pasabot, religion is to bind oneself to God. Ang reliyon mo ay maghiyo sa nato ngadto sa Dios. O pinagi sa reliyon mahiusa ta sa Dios kay si Jesus man ang nagtukod sa reliyon. Nabay masabot na pinagi sa reliyon mahiusa ta sa Dios ato basaw na igsoon ang Galacia 3:27. Gigon din. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo ug busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Gibunyagan kamo aron mahiusa ni Kristo. Ug asa man ta magpabunyag? Sa gobyerno o sa reliyon? Sa reliyon. So pinagi sa reliyon nga gituko ni Lord Jesus, nahiusa ta ni Lord Jesus. Mauna nga ang religion is to bind oneself to God. And only Jesus can do that. No other person that exists on earth can establish a religion. Si Lord Jesus na. So pagkitaon na ito ang tinod na reliyon, pag-isgot o Christian religion, mauna ang Catholic Church. So ayaw yun mo patuo sa mga sikta. Kaya mga sikta mini na nga pondok sa reliyon. Pero wak ta mag-blame sa membro, maluwas ba sila o dili? Wak ta mag-condemn, maluwas ba sila o dili? Ang ato lang iklaro din nga ang ilang pondok dili mao ang gituko ni Lord Jesus. Pero maluwas ba sila o dili? Only God can judge. Ang ato lang iklaro na pag-isgot o pundok sa reliyon dili na mao ang Sabanista, Foursquare, Baptist, Methodist, Saksi di Juba, Mormons, Methodist o uban pa. Dili na mao ang religion. Ang religion na gituko ni Jesus na mao ang Christian religion, mao na ang simbahang Katoliko. Kaya kung gusto kang makasulod sa gingharian sa Diyos, pasakop sa gituko ni Lord Jesus. Kaya ang gituko ni Lord Jesus na mao ang simbang Katoliko, gingharian ni sa Diyos din sa yuta. We always remember that, mga igsoon, ha? Kung gusto kang makasulod sa langit, pasakop sa gingharian sa Diyos din sa kalibutan na mao ang Christian religion o simbahang Katoliko. Nabala sa mga kasulatan na ang katawan ng gituko ni Lord Jesus iyang gingharian din sa kalibutan. Ato sa mga igsoon ang gipadayag 5 Gs. Gigo din eh. Ako mali ko na, kung gusto tang makasulod sa gingharian sa langit, magpasakop na tadaan sa gituko ni Lord Jesus kay iyahan ng gingharian din sa kalibutan. Gipadayag 5 Gs. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Balik ko na, gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Sadyang ginutos ang mga Katoliko o ang mga Apostoles unsa may giingon ni San Mateo. Ang simbahan maging harian ato basahan mga igsoon ang San Mateo kung saan yung tanaw na 23:41 ay 21:43 unsa giingon ni San Mateo sadyang ginutos sila mingon siya kuhaon sa Ginoo ang gingharian o ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong bunga. San Mateo 21:43. Gingon din. 21:43. Nera. O bidugang si Jesus, musasultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo o ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. So kung gusto kang maluwas o gusto kang makasulod sa gingharian sa Dios sa langit, pasakop sa iyang gingharian din sa kalibutan nga mao ang Christian religion na nailag sa pagtawag og simbahang Katoliko. Kaysa mo igong ka makasulod ko sa langit kunya ang imong gipasakupan sikta na luwas na ko hindi kamatay na ko dito kong langit o saan ang pagkadito di mong langit na mismo sa kalimutan wala ka masakop sa simbahan na gituko ni Lord Jesus na mao ang iyang gingharian din sa yuta. Mga kaigsunan ko, mga Katoliko, ayaw yun mo
padala sa mga pundok o sikta. Kay dili gyud sila mao ang gituko ni Lord Jesus nga gisugo nga mobautismo aron maluwas ang tao. So kung nabautismuhan ka sa saksi ni Juba, wala na ikwinta. Kung nabautismuhan ka sa born again, wala na ikwinta. Kung nabautismuhan ka sa Christian Missionary Alliance, founded by kalimot ko, sa founder sa founder sa Christian Missionary Alliance, no? Si Albert Benjamin Simpson, A.B. Simpson. Dili ka tinuod na Christian. Wala na ikwinta. Saksi ni Juba, founded by Charles T. Sassel, 1820. Kung ano yung magbautismo ni mo, wala na ikwinta. Born again. Natukod sa China, pinagin ni Peter Xuyongse, 1967. Kung wala na yung nagbautismo ni mo, wala na ikwinta. Kung ang nagbautismo ni mo Pentecostal Church, tinupad lang ni Charles Fox Parham dito sa USA, wala na ikwinta. Kung ang nagbautismo ni mo mao ang pundok ni Tunis na tinupad lang ni John Wesley 1739 dito sa England, wala na ikwinta. Kung ang nagbautismo ni mo mao Foursquare na tinupad dito sa Amerika 1927 ni Ivy McPherson, wala na ikwinta. Kinsa na maguna sila. So make sure nga ang nagbautismo ni mo mao gituko ni Lord Jesus. Kay mora gina ang gihatagan og gahom nga mo bautismo. That is why mingon siya, you must be universal. Ato masaw sa Mateo 28:19. Muni ang gituko ni Lord Jesus, gihatagan niya sugo nga manglakaw sa tibuok kalibutan. Sa Mateo 28:19, musa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, ug bunyag og himuan sila nga akong matinunan, ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. So ano maluwas ang tanang tao, kinahanglan ng simbahan mahimong Katoliko. Kaya kung dili mahimong Katoliko ang Christian religion, mo pasamo sa Israel lang siya magtuyok-tuyok, kinsa may mo bautismo sa mga Pilipino, kinsa may mo bautismo sa mga Amerikano, kinsa may mo bautismo sa mga Insek, kinsa may mo bautismo sa mga Taiwanese, aron sila maluwas. So mao nga ang Christian religion giingnan sa Ginoo nga manglakaw sa tibuok kalibutan. Ngano man, what's the reason pa nga nagpaluyo? Kay usa lang yun ang bautismo. Kung dili mo abot sa Pilipinas ang Christian religion, kinsa may mo bautismo nato nga usa raman ang pundo kag gituko ni Lord Jesus nga nagpayag na usa lang ang bautismo o bunyag. Bautismo kina sila na sa English baptism, sa Bisaya bunyag. Efeso 4:5, may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo o usa ka bautismo. So usa ra may bautismo, usa ra may bautismo. So kinahanglan nga gituko ni Lord Jesus monukom siya sa tibuok kalibutan. Kay kung ang Christian religion dili monukom sa tibuok kalibutan, agi na kung balikon, kinsa may bautismo sa mga Hapon, kinsa may mo bautismo sa taga-England, kinsa may mo bautismo sa Brazil, kinsa may mo bautismo sa mga taga-Portugal. So mao nga ang Christian religion is universal. Ano man ang mission niya is universal. In other words, ang Christian religion is Catholic because ang mission niya is throughout the world. Panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Muna mga igsoon, nga ayaw yun mo padala sa mga sikta kay mini lana sila nga puno. Sakit, pero kita mo. Pero sa mga member, din ita mo condemn. Ang amo lang klaro din nga ang founder ng sikta, mini na nga magtutudlo. Kaya ang tinod nga magtutudlo, maurag yun ang sakop sa gituko ni Lord Jesus. That is why, even sa Old Testament, was already rebelled. Nga ang dili mo to sa pare patyon. Napagin mabasa sa Bible nga ang dili mo to sa pare patyon. Ato pasahon mga igsoon. O kanang dili mo to pare diha, dagan na lang mudaan. Kaya kung ato hindi patuman, impas yun mong tanan. Ato di mo to sa pare. Napagin na?
Basaw na ito mga iso ng Deuteronomio 17:12. Namang gila sa Bible. Unang read the Bible. And also read the history, not just listening story. Kaya kung di ka mubasa sa history, ang imong matuhan history. Kaya mutuo lang ka sa istorya, mahulog ka sa matod, maigo ka sa matod nila. O maigo ka sa matod nila, mahulog ka sa dili angay. Munang pahuay. Munang read the Bible and also the history. Now, nabagila sa Bible, na mingon ang Ginoo pati ang dili mo tos pare, Deuteronomio 17:12. Gigo din eh. Kinsa kadtong dili motuman sa maghuhukom o sa pare nga ato adito kinahanglan patyon kanang tawhana. Lima duan. This is from the Bible. This is the word of God. That is why mga isuon sa tanong bago ako sa rinyo, galibog kung ano ba simba Katoliko gitabangan maligdaot. Ako papakabag saki sa kami kadua, nakamak mo na ko kay high school na pa to. Giatubang sa kung papa sa balista. Ligon kayo kung papa mingon, Katoliko may tinod, pero pag-ingon sa pastor, asa mo na sa Bible? Dito na, wanay na memorize kung papa. Sako na sa ating saksi. Mingon na sa papa, ako papa, ang Katoliko mo na tinod, kamo, ulahin na mo. Pag-ingon na po sa saksi, asa mo na sa Bible? Wala sa ikikatag. Muna ako mga iso na challenge ko. Gihurot ko ni basa ang Bible. Gihurot ko ni. Kaya na-challenge ko, ano ba ang simbang Katoliko gitabangan maligdaot? Ano man isang mga Katoliko gibutang-butangan? Bisang kinsa lang bumutang-butang. Pasipadan ng Katoliko. Sige katakis Katoliko. Mga sabalista, buwatas Katoliko. Pero namalit o bulak ang ipalitan Katoliko. Gihatag siya yung uyab kay Happy Valentine's Day. Ha! Ikaw ikrano, di mo. Katoliko, diliya sa Diyos. Pero di palit o bulak sa Katoliko. Gihatag sa uyab. Kalami ang buy-buyon niya itong may soon. Joke lang. So, mo lang na-challenge ko, giurot ko liba sa mga isoon. Ano din mga saved day, Catholic faith defenders, giurot. Now, tilaw nga, patyo ng nilimutos pare, on sa may ipasabot ang nasa New Testament. Remember, ang Bible, there are two testaments. Old and New. That is why sa apologetics, Bible means two testaments. By means two. Kabantay mo ang bisikleta, ngano gitawag man nag-bicycle kay duha ra ligi. Ngano man ang pinikap gitawag man nag-tricycle kay tulo ang ligi. By means to. Bible in apologist approach, this is called Bible says this is composed of old and new. And remember ang old prefigure sa new. Ano sa prefigure? Laghulagway sa bato. Ug ang bago katumanan sa daan. O kung sa may ipasabot sa daang tugon sa gingong pati ang limutos pare, ang ipasabot yung naigsoon mao ang ikaduhang kamatayon na mo ang impyerno. Kaya ang impyerno ikaduhang kamatayon na gipadayag 20:14. Ato masaw na dira. Unya gitambog ang kamatayon o ang hadis na to sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. In other words, ang gingon sa Old Testament, Deuteronomio 17:12, ilapati ang limutos sa pare, ang ipasabot, itambok sa impyerno ang limutos pare. Ngano man, unsa magyod ang hinungdan. Kay pare yun ang magtutudlo alang sa kaluwasan. Sa Judaism religion, which is the religion founded by God in the Old Testament, kinsay nagdumala mga pare. Sa Christian religion founded by Lord Jesus Christ, kinsay nagdumala pare gyapon. That is why pare kita mo to. Nanuman, si Lord Jesus muna ang pangulo sa Christian religion. Ato masawan mga igsoon ng Hebrew 3:1. Tuon yun, di kay basa ng Biblia o nanagani bagyo, may mo dahil, hala, kuha itong Biblia. Kay nombrong Biblia, nanagani bagyo. Pero ang bagyo, asa ka matugtip sa lasto din eh. Bunalan, panganak, nanong nawala. Pero may bagyo, di yun kay numdong sa pulong sa Ginoo. Muna, kita mga Katoliko, basa-basa po mo Biblia. Di kay sige lang mo pangita, kwarta, suri-suri, bisan asa. Makabasa ng Biblia kung bagyo na. O niya, hindi kamatay. Ang lungon mo talang Biblia, sa buhay pa, dinihima sa Biblia. Magkapatay mo talang Biblia.
kung ako'y tagtungod, tip sa lasto akong ibutang nila. Ano butangan mo na Biblia? Hindi mo na mubasa Biblia? Dili ka ba lumuro sa iyo? Pagkabatay ang lungod, butangan mo sa iyo, ha? Sa buhay pa, ginigtan na gigulitan, hindi ka batay na basic mo sa initan mo, ibutang, hindi kayo sa iyo, ikaw ay klaro po, di ba na ito magkaigsoon na, manawali ang pastor, bisang unsa, dito ka dala. Naman, huwag may naipawan, kay kanunay gigulitan, huwag naman ang hiligtan. Lipay kay asawa, kay, uy, sa iyong mata ang yung bana, kay Domingo. Sus ni Anto Madaes kulungan kay may hapyo sa hiniktan, kay pagkalaon na abati sa sapungan, pagkaway hinungdan. Instead mumatang sa'yo kay buhato sa simba na musimba si Ginoo, tuwa hinon sa kulungan kay may hapyo sa hiniktan. Niya pagkapatay, rosaryuhan ang ibutang sa lungod, buta ni nag-hikot sa manok. Miktan mo na ito gamay ni mga Katolik ko nga dangog na yung o dili ni sahan, masoko. Mayroon pare nga sa sunod na kinako yung schedule nun, masoko. Pero masoko magagi, nisahan na yun na yung patay, o ang simba-simba na. Muna mo na iso, muna wiktan mo na ito, panagsa niya ito makaiso ng Katolik ko kay ano mahigmata. Now, ngano sa pare kita mo to, kay si Lord Jesus Christ, high priest na sa Christian religion. Hebron 3:1, gingon din eh. Mga igsoon ko Kristohanon, Christian ha? My beloveds, my brothers and sisters in Christ, or being a Christian. Nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyong panikingnan si Jesus, ang apostol o pangulong pare sa pagtuo nga atong gihuptan. Mao na. Wala pare kita mo to. Moingon dayon sila, brother, sayop ka, kaya sa Efeso 4:11, pastor! Sabi ka, pro pastor na sa baptist, sa Bitoles, o pastor na sa Gitoko de Lord Jesus. May soon ang Efeso 4:11 at tumasaon. Kaya mo na gigamit sa mga protestante. Nanangkon sila din mag-ilog pa. Ang mga gasan niya mao nga ang uban niya gihimo mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebangelista, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Kinsa man na sila? Naara na sa sulod sa simbahan na mao ang gitoko ni Lord Jesus. Naa ba day pastor sa gitoko ni Lord Jesus? Naa! O kinsa man ang mga pastor sa gitoko ni Lord Jesus? Mao ang mga pare. Kung ang mga pare pastoron sa manday na pinulungan noon sa manday ipasabutan ng word pastor. Ang pulong pastor kinat sila. Remember ha? Pastor is an Spanish word meaning shepherd. Sabi ni Saya, magbalantay. O kinsa man ang magbalantay sa katawan sa Diyos, mga pare. Therefore, kung ato ka sa Spain, ang mga pare, pastor na tawag dito. Gitawag ko na nila pastor. Pero kinsa man particularly ang gitagan sa titulo nga pastor sa mga pare, ang kura paroko. Kung ang pare na sa parokya, pastor siya sa iyang parokya, magbalantay siya sa iyang parokya. Kung ang pare may saka ng taas na posisyon, katungdan na taas na nga obligasyon, obispo na siya, o ang obispo mo na ang pastor sa diocese. Kung ang pare mo saka pag yun sa pinakataas na buluhaton sa simbahan na mao ang Santo Papa, ang Santo Papa mao na ang pastor sa katawan sa Diyos sa tibok kalibutan. In other words, ang Santo Papa magbalantay sa katawan sa Diyos sa tibok kalibutan. Ang bishop magbalantay sa katawan sa Diyos diha sa iyang diocese. Ang kura paroko magbalantay sa katawan sa Diyos diha sa iyang parokya. Therefore, ang tanang pare pastor, pero dili tanang pastor pare. Kay doon na may pastor nga piki. Sakit. Andit ka mo gamit anang piki, kaya di mo na biblikal. Nga doon ay pastor nga mini. Nabagina sa Bible nga doon ay mini nga magtutudlo, 2 Pedro 2:1. That is why, sa'yo na kayo kamo ingon anak, pero never kamo ingon na dili sila maluwas. Always remember, be careful ha. Kuangyo ninyo, kaluhagin ninyong papaminaw. Never yun ang simbahan mo judge na dili sila maluwas. O mo na gitudlo sa simbahan sa tanang mga magwawali. Nga ayaw mo judge because only God can judge. Pero pwede kang ingog mini
kay di magina sila tingol nga magtutudo. Ug na magina sa Bible nga mini 2021 ingon nga kaniadto may mini nga mga propeta mutong nga usab diya kaninyo ang mini nga mga magtutudo. Pag ingon mutong nga ulahi, pag ingon mutong nga kaninyo ang kaninyo reveal na sa church founded by Lord Jesus Christ. Magtudo sila bakat o makadaot nga mga pagtulunan. So magtudo sila bisan unsa. Ingon nila nga basta ribulto Diyos gibat-bat na sa tuition na niya ditubag na o magtudo sila bakat o makadaot ng mga pagtulunan o gisalikway nila ang Ginoo nga nagluwas kanila. Unsa nga ginoo gisalikway nila ang Ginoo kay dili naman wa man sila mo pasakop sa gituko ni Lord Jesus nga mao ang simbang Katoliko. Busa mo abot kanila ang kalit na kalaglagan kanang paghimulan sa simbahan. Nganong mini? Listen carefully ha, aron masabtan yun ninyo. Mini kay dili sakop sa gituko ni Lord Jesus. O unsa maning mga mini, mao ni ang nagtukod og pundo nga nagbahin-bahin sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus nga mao ang simbang Katoliko. Mao na ang mga mini. Now, careful mga kaigsunan kung Katoliko ha. Once nga mahimulag mo sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus nga mao ang simbahan Katoliko, sama ra nga miingon mo nga Lord si Satanas nay ako di na ko nimo. Masabtan ba na sa Bible? Basaw na to ang 1 2:18-19. Tikno. Again, kung ang tao mumulat sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus, sama ra nga mingon siya, si Satanas ni ako Lord, di na ko nimo. Ano man, once ka mubiya ang tao sa gituko ni Lord Jesus, kaaway na siya sa Ginoo. O kinsa man ang kaaway sa Ginoo? Ang dautan. Ato masahon ang 1 2:18-19. Mga anak, noon na ang katapusan sa kalibutan. Gisugin lang na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Remember ha? Muanhi ang kaaway ni Kristo. O ganiya na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa ba siguro nato nga doon na kayo ang katapusan. Remember ha? Mutong ha ang mga kaaway ni Kristo. Kinsa man eh? Ano ba testify na ko nga kung ingon nga mubiya, sama lang nga ingon nga adto ko sa impyerno Lord, adto ko ni Satanas. 19. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundo. Busa nga mulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabili nunta sila kanato. Apan namiya sila aron maila nga sila dili kauban nato. Perfect lang mo. So ang mubiya sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus, kaaway na niya. So saan man nato pagsulod sa langit kung mubiya ka sa gituko ni Lord Jesus, na mahimo na ang taniyang kaaway. O nga nung mingon ko nga kung mubiya ka sa simbahan sa barang, nga mingon ka nga kang Satanas kulo, di ko nimo, sa impyerno ko, di ko langit, nga naman. Kay ang mga kaaway sa Ginoo nga mong namiya sa iyang simbahan, Limites, salamat siya. Kaya ang namiya sa gituko ni Lord Jesus, na nahimo na niyang kaaway, patyon sa iyang atubangan. Duha na lang ka-verse mo ngayon, kaya happy ng time. Nabalas Bible, kung sa'yo buhat ni Lord Jesus sa mga tao nga mibiya sa iyang simbahan, na nahimo na niyang kaaway, San Lucas 19:27, manang mga Katoliko ako makiksunan, be careful. Kung wa mo kasabot sa atong pagtulunan, pangutangan mo sa mga pare, isunod po nato. Wa na may time, no? Isunod nato na sa pare kita mangutana. Ya kami, tinuluan man may pare, manang pwede po mo sa mo mangutana. O sa'yo, buwato ni Lord Jesus sa mga tao nga namiya sa iyang simbahan nga mauna ang iyang mga kaway. San Lucas 19:27. Listen carefully, mga brothers in Christ, my Catholic sisters and brothers. Man karon may tungod sa akong mga kaaway, kinsang kaaway ang namiya. Nga dili gusto nga ako maghari kanila, kay miyawa sa simbahan, ang simbahan gingharian wala sa Dios dinhi sa kalibutan. Dada sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. Nagtiklaro ako dito ha. Man karon may tungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila. Dada sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. Unsa may gipasabot ana nga ang atubang ni Lord Jesus, patay naman.
Basahon sa nako ni 2 Corinto 5:10 and listen carefully mga igsoon ha. Aron mo mag-process na mo sa inyong kaluwasan, mo pasabot, magkinabuhi na mo, manikabot mo, manikabot ang magkinabuhi malaan, kini, pamladuin ninyo ni. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo o dautan dinis kalibutan sumatubang ta so sa may ipasabot sa Ginoo sa iyang palingon na patyon siya nga tubangan ang iyang mga kaway na matubang niya mga kalag naman kuman naman ang ilang pagpuyos kalibutan ang ipasabot atong patyan sa kumatubangan itambong sa impyerno kaya ang impyerno mao ang ikaduhang kamatayon gipadayag 20:14 unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon in short once na ang tao mobiya sa simbahan nga gituko ni Jesus dako na ang kaygayonan nga maimpyerno siya pero never kita mo yun nga maimpyerno siya dako nga kaygayonan so wala ka mag-judge 100% so ang mubiya sa simbahan nga gituko ni Jesus siya naman kaway o ang iyang kaway patyon lang siya katubangan o ang pagpatay siya katubangan mauman ang pagtanong sa impyerno therefore ang tanan nga mubiya sa simbahan katoliko dako ang kaygayonan nga matambog sa impyerno mo na mga kaigsunan ko mga katoliko ay mo palabi pagita kwarta kay kwarta gigamit na sa yawa simba matag Domingo dami pa unta kayo ibat pa tinugang pa batiso pero wala naman tayo oras simba matag Domingo that is why ang Domingo gikuluran na pula sa kalendaryo aron may numduman natong tanan nga mo na ang adlaw sa Ginoo simbahon na to siya o paglosaryo kada adlaw kay kung naa ka nining duha kay nagiban simba sa Ginoo paglosaryo kung maglakaw ka di ba nato makita ang yawa kung maglakaw ka hinimbahon ka tigrosaryo ka milyon-milyon man ang yawa nga nasa itong palibot inig-agi nimo murang nagdaigo silang bomba manglupan na kay tanaw nila si Muha Christian kang tinon di nila makaya simbag yung reaksyon so wala naman tayo ikong panahon since naman po tayo panultihon na ang tanan nga may sinugdan may katapusan nasa balak pa bisan ang mga balon na nasa tunga-tunga sa Pacific Ocean moabot lang yapon ng panahon nga kini ibanlas sa daplin sa lapihan o sa insect pa daghang sulti daghang sayo gamay sulti gamay sayo pero ang sa Pilipino may nindot kaya ang walay isulti mo'y pinakadakong sayo. Salamat sa iyong pagpaminaw and God bless us all.